Magandang umaga po sa inyong lahat. Kumusta po mga anak ng Diyos? Ba't hindi po kayo nakangiti? Kung mabuti po kayo, nakangiti po kayo. Ba't po maaasim yung muka? Ibig pong sabihin, ang ating Panginoon, ang nais sa mga anak niya, sa tuwina, nakangiti, maganda disposisyon sa buhay, sapagkat ang bawat araw ay punong-puno ng pag-asa. Amen po ba? Muli po ay binabati ko po kayo sapagkat katulad po ng palagi kong sinasabi, kaya po kayo nandito ay hindi dahil gusto ninyo. Hindi dahil may nag-aya sa inyo. Kahit po kayo ayain, subalit ko ang kalooban ninyo ay nire-reject yung paanyaya sa inyo, hindi po kayo makakarating dito. Kaya nakarating po kayo dahil ninais ng ating dakilang Ama na makarating kayo rito. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Ganyan po siya kumilos. Sino po yung ngayon lang napunta dito? Pakitaas nga po ang kamay. May mga baguhan ba? Welcome po sa inyo. Taga saan po kayo? Lahat po kayo taga Kalumpit. Kayo po, taga saan po kayo? Kalumpit. Welcome po sa mga taga Kalumpit. Siguro po, meron kayong nabalitaan tungkol sa gawain sa banal na lugar na ito. Pero ito lang po ang sasabihin ko sa inyo. Ang kagalingan pong hinahanap ninyo ay sigun po sa paniniwala at pagtitiwala na ang Panginoon ang magpapagaling sa inyo. Amen po ba? Sapagkat ito po'y lagi kong sinasabi, kahit tayo ay mayaman, isang barko man yung pera natin, pero kung hindi tayo pagagalingin ng Diyos, hindi tayo gagaling. Subalit kung magtitiwala kayo, tubig lamang doon yung iniinom nila kung pagtitiwalaan ninyo, kagalingan po ng inyong katawan lupa. Bibigyan ko po kayo ng pruweba. Ang dahilan po, kapraso lang po ang dahilan po kaya ako nakarating dito dahil po sa apo kong Taiwanese na may sakit sa balat. Talaga pong ang kanyang katawan balot ng sugat. 2 years old po siya noon. Nang makarating po siya dito, mag-3 years old na. Sa pamamagitan po ng aming pagtitiwala at paniniwala na siya ay gagaling dito, yung 15 doktor na tumingin sa kanya sa Taiwan, walang nagawa. Yung napakaraming gamot na pamahid sa balat, walang nagawa. Subalit ang ating Panginoon sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching, mayroong nagawa. Palakpakan po natin ang ating buhay na Diyos. Alam niyo po, yung apo ko ngayon, 2 years old po nung ma-detect yung kanyang karamdaman sa Taiwan. 11 years old na po siya ngayon. At manaka-naka, siguro po, sa change of weather, ganun po kasi pag nababago yung klima, hindi po ba, nababago yung kondisyon ng balat natin. Merong pagka nagtag-init, sinisingawan ng kung ano-anong mga pula-pulang makate. At ganun din naman pag biglang pasok ng taglamig. So manaka-naka, yung apo ko, bahagyang-bahagya na lang, medyo namumula lang, pero hindi na po nagsusugat. Last 3 months ago, nagpunta po sila ng Singapore from Taiwan. Nag-stop over po sila sa Terminal 3 ng 7 hours. Kaya nagkita-kita po kami doon. Ang bilin po ng anak ko, nang sila'y nasa Taiwan, Mami, pag nagkita-kita tayo sa airport, dalan mo ng tubig si Sophia, yung tubig na nanggaling sa dambana. So, ganun nga po yung ginawa ko. A day before, naglagay na po ako ng tubig. Tapos po, pinabendisyonan ko sa mahal na apo at kinabukasan nga, nung magtagpo kami ng anak ko, dinala ko po doon sa airport. Siguro po mga 4 days ago, sabi ko sa anak ko, nag-Skype po kami, nakita ko yung apo ko sa Skype. Sabi ko sa anak ko, anak, ang laki yata ng pinagbago ng balat ni Sophia. Mukhang napakakinis na niya ngayon. Alam niyo po, ang sagot sa akin ng anak ko, Mami, nahiyang dun sa tubig na ibinigay mo sa akin. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Alam niyo po, kung malayo po, kaganyan lang po yung napadala kong tubig Tinitipid daw po talaga niya yun. Nakalagay daw po sa rep, pagka gagamitin, medyo paiinitin, at ipinapahid lang po niya sa kamay niya na parang lotion, saka ipinapahid dun na parang lotion sa balat ng apo ko. Samantalang tayo, nandito na. Ang tubig, ayan lang, bumabalong. Napakapalad po natin. Sila, yung tubig na pinadala ko,
tipid na tipid at gusto umabot hanggang Disyembre sapagkat sa Disyembre pa sila uuwi dito. Kaya ganun lang po mga kapatid, magtiwala po kayo. Sino po ba dakilang manggagamot? Hindi po ang doktor nyo. Ang doktor nyo po ay binahaginan lamang ng talino para makapagpagaling, pero sa kalooban pa rin ng ating Panginoon. Pero ang the best pong manggagamot ay walang iba, kundi ang ating Panginoon. Our Lord Jesus Christ, the Divine Mercy is our greatest healer. Palakpakan po natin ang ating buhay na Diyos. Para po sa araw na ito, ako po yung facilitator, buti na lang, late na akong dumating, tumingin ako doon sa listahan, doon sa tindahan, nagbuko muna ako, yung atay-atay pa ako. Nasumpungan kong tingnan yung listahan ng mga facilitator. Kakita-kita ko, September 27, Tita Beth. Ako pala yung facilitator sa araw na ito. Umakyat pa ako doon sa itaas. Talagang ganun ang Panginoon eh. Talagang gagawasan ng pamamaraan. Anak, meron ka nakakalimutan, facilitator ka ngayon, kaya inudyukan po ako na tingnan ko po yung listahan. Ako po pala yung facilitator. Mga kapatid, ang Diyos po natin ay dakila. Amen po ba yon? Walang imposible sa Kanya. Amen po ba yon? Ang imposible sa tao ay posibleng-posible sa Kanya. Kaya pag sinabi sa inyo na 3 buwan ka na lang mabubuhay dahil sa karamdaman mo, huwag po kayong maniwala. Sapagkat sa Diyos, walang imposible. Pag gusto kang pagalingin, ora mismo, pagagalingin ka ayon sa laki ng iyong pananampalataya at pagtitiwala. Kaya kailangan po talaga natin yung ganap na pagtitiwala sa ating Panginoon sapagkat walang hindi siya magagawa. Amen po ba? May bukol ka ba? Sa Diyos, sandali lang yan. Sapagkat sinabi nga niya, kung yung bundok kaya kong tibagin, ang lupa kaya kong bitakin, ang dagat kaya kong hawiin, ano pa kaya ang bukol mo na di ko kayang pagalingin? Amen po ba? Palakpakan nga po natin ang ating buhay na Diyos. Alam niyo po, ang bawat isa sa atin may pinagdadaanan sa buhay. Sang-ayon po ba kayo sa akin doon? Taas nga po ang kamay ng walang pinagdadaanan sa buhay. Walang problema, walang iniintindi, walang pasakit, walang pagdalisay. Pag po wala kayo nito, patay na po kayo. Sapagkat ang tao habang nabubuhay, natural lang po iyon na meron tayong pagdaanan. Sapagkat ito po ay bahagi ng ating pagtitibay. Dito po masusubukan ng Panginoon kung gaano ka nakatatag at katibay sa Kanya. Kung minsan po, ang pagsubok, ibinibigay in terms of karamdaman. Minsan po naman, in terms of hirap ng kabuhayan. Amen. Minsan po naman, in terms of yung mga tao sa kapaligiran mo na kinukonsumi ka, chinichismis ka, binibigyan ka ng pasakit sa buhay mo, huwag po kayong give up. Ngayon nga po, papunta dito doon po sa bahay pare, may mga tiyangge. Sa gilid po ng karsada, may t-shirt na nakalagay doon, nakahanger nakalagay, never give up. Totoo po yun. Ano man po yung pinagdadaanan natin sa buhay, never give up. Sapagkat ko ang Panginoon ay inyong pagtitiwalaan, wala pong daan na puro bato ang hindi nyo mapagtatagumpayang daanan. Sapagkat ang wika nga po, talagang ganun ang buhay ng tao. Minsan may ambon, minsan malakas ang ulan, minsan may dilubyo, pero hindi naman po sa lahat ng panahon ay umuulan. Amen po ba? Hindi naman sa lahat ng panahon ay dilubyo. Sapagkat ang ulan, ang dilubyo ay lilipas din katulad ng mga pinagdadaanan ninyo sa buhay ninyo. Walang habang panahon ay naghihirap kayo. Wala pong ganon. Ang mga pagsubok pong iyan ay ating mapagtatagumpayan. Amen po ba doon? Depende po iyan sa inyong pagtitiwala at paniniwala sa ating Panginoon. Bilang patunay po, ibibigay ko po sa inyo ang aking mga kapatid na alagad na nagdiriwang ng kanilang anibersaryo. 100% nagtitiwala at naniniwala po ako sa kanila na mayroon silang mga pinagdaanang mga delubyo sa buhay nila. Subalit sa kabila nito, sa pagkilos ng dakilang Ama, ang lahat ng ito ay kanilang napagtagumpayan. Binibigay ko po sa inyo ang aking kapatid na nagdiriwang ng kanyang ika-6 na anibersaryo bilang alagad,
ang guro ng ating choir, kapatid na Gloria. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos para po sa ating kapatid. Hindi ko po alam kung ano ang kalooban ng Ama para sa kanya. Basta po yung tema, ibinigay ko na. May mga dilubyo ka bang pinagdaanan? Paano mo ito napagtagumpayan? Bahala na po si kapatid kung anong ibabahagi sa kanya ng ating Panginoon. Amen. Amen. Nako, magandang umaga po sa inyo lahat. Isa pong kagalakan sa akin, papuri, pasasalamat sa ating Panginoon sapagkat ika-6 na taon po ng aking pagsilang sa Espiritu. Ako po ay 47 years na, subalit 4 na pong isang taon na nabuhay ako sa sanlibutan. Nang marinig ko po yung introduction ni Madam na dilubyo. Dilubyo, may kasama pang aftershock. Yun po yung aking inabot sa, sabihin na po natin, sapagkat sa katotohanan lamang po, ikaw na nakakilala sa Panginoon, hindi po ganoon kadali. Hindi po ganoon kadali, sapagkat may proseso ka na pagdadaanan. Sa dati po nating buhay, talagang wala naman po tayong pakialam eh, di po ba? Meron kang narinig na hindi mabuti, susugurin mo pa nga sa bahay, gigirahin mo eh, para ma-release mo lang yung sarili mong damdamin eh. Meron kang, ikaw ay halimbawa pinaratangan, nasaktang kalooban mo, gaganti ka. Kasi yun po yung sa tao eh. Hindi ka pwedeng paapi, kailangan, labanan mo. Pero pag nasa Panginoon ka, hindi pwede yung ganun. Kailangan po, puro pagpapakumbaba. Sabi nga po yung mapait, lululunin mo, yung maasim, mapakla, at maalat. Sa akin pong buhay, sa 2 taon ng akin pong paglilingkod sa Panginoon, noon po, isa rin pong pagsubok sa akin na ang akin pong ama ay namatay o pumanaw. Subalit, may galak po sa aking puso sapagkat ang ama ko nga po, mayroon nga po siyang sakit na yun pong sa puso. Niloob ng Panginoon na siya ay madala ko dito. Bagamat ipinangako ko sa aking ama na ang sabi ko, Ama, sa loob ng 9 na araw, gagaling ka. Yan po yung lumabas sa bibig ko. Subalit, talagsadya pong pagsubok sa akin na sa loob po ng 8 araw, ang ama ko po ay inatake. Hindi po pangkaraniwan ang aking mga dinanas sa pagsubok sa dakong ito. Ang aking pong ama ay umaawit, kasalukuyan pong nagpupuri sa ating Panginoon, pagdaka po'y naubo at umupo na lamang at saka po bigla po siyang napahiga. Yun po, sunugod po namin siya sa ospital, buhay pa siya, subalit nakita ko po yung pagkalinga ng aking mga kasamang alagad. Ako po'y, wala po akong nasabi, subalit buhay po ang aking disperensya na inaalay ko sa Panginoon ano't anuman ang kalooban niya. Sapagkat alam ko na hindi man gumaling ang kanyang katawang lupa na katulad ng aking ipinangako, gumaling naman po ang kanyang kaluluwa. Yun po ang isang pribilehiyo na natanggap ko sa ating Panginoon na aking pinaglilingkuran. Sa loob po ng 3 taon, naganap po sa aking ama yon. Pagkaraan po ng 2 taon, ang akin naman pong kabiyak. Anibersaryo ng Divine Mercy, October 27, wala na po ako dito sapagkat yung pong aking asawa ay tumaas ang presyon, inatake din po, at pagdating po ng ospital, siya po ay comatose. Subalit sabi ko nga po, kung papaano nga po, sabi ko sa aking buhay, tanggap ko yung namatay siya. Ang mahirap para sa akin ay kung papaano mabubuhay sa bawat araw na wala siya. Sapagkat, ganun nga po, mahirap po talaga yung kabiyak ng puso mawala. Siya ay katuwang mo sa lahat ng bagay. Subalit, purihin ng Diyos, October 31 po, mag-iisang taon na po siya. Parang kailan lang, mag-iisang taon na yung aking kabiyak. Yung palang hindi mo kaya, makakaya mo. Sapagkat wala palang ibibigay ang Panginoon na hindi mo makakaya. Minsan, pag may mga dinaranas po ako, mga pagsubok sa buhay, sabi nga ni Madam, nung isang araw na siya kausap ko, yun na yung pinaka, yung pagkamatay ng asawa mo na nakaya mo, yun na yung pinaka. At ang kinin mo na wala na. Subalit napakadali po sabihin
At napakadaling oo nga, sadyang iyon na nga yung pinaka na matindi sa aking buhay. Subalit, ganun po, madali nga sabihin, pero may mga bagay po tayong pinagdadaanan na kailangan nating daanan yung proseso na yon. Hindi pwedeng sabihin natin sa ating sarili na ako nga ay nagtibay na. Matibay na ako, hindi na ako kayang igupo ng mga pagsubok. Hindi po, sapagkat ang pagdadalisay ng ating Panginoon ay walang katapusan. Ngayon kapatid, kung gusto mo na matapos yung pagsubok mo, tanggapin mo ang kamatayan mo. Sapagkat hanggat nabubuhay tayo rito sa mundo, patuloy at patuloy ang pagsubok at pagdadalisay ng ating Panginoon. Unti-unti, hindi mo alam yung dinaranas mong pagsubok pala sa iyong buhay. Yun pala yung nagsisilbi mong katatagan. Minsan, siyempre po kami mga alagad na naririto, katulad rin po nyo kayo. Kami, marahil mas matindi pa o mas mabibigat pa yung aming mga pinagdadaanan. Mayroon kaming mga kasamang alagad na napaghihingahan namin ng anumang problema. Sabi nga ni Madam sa akin, kapatid, utot lang yan. Sabi niya, hambing lang sa utot yan. Sabi niya, alam niya po, pangit po pakinggan, ano po? Pero sige nga po, yun pong utot, amuyin nyo nga po, di po ba napakabaho, talagang nakakasulasok, ano po? Ganyan ang ating pagsubok. Subalit, para hambing nga po sa utot na dadaan lang, hangin, pagdakay lilipas na. Subalit, hindi ganun kadali pa rin, na para lang utot na aamuyin may mabaho, hindi po eh. May proseso kang pagdadaanan. Doon sa pagtitibay mo na yon, may magaganap sa iyong sarili na tila bang parang hindi mo nakakayanin. Subalit, katulad po na lagi kong sinasabi, yung hindi natin kaya, kaya pala natin. Sapagkat kung hindi ko po nakaya ang mga pagsubok na pinahintulutan ng ating Panginoon, wala po ako sa harap ninyo ngayon. Kay rami kong dinanas na pagsubok, paratang na kung sino-sino. Alam nyo naman po, siyempre po sa tao, you cannot please everybody. Hindi naman lahat ay natutuwa sa'yo. Hindi naman lahat gusto ang sinasabi mo. Subalit sabi ko nga, sa mga tao na kapag dudulot ng sakit sa aking kalooban, pinananalangin ko po kayo sa ating Panginoon na nawa haplusin ng Diyos ang inyong puso. At kung mayroon man na mga tao na naghihiwalay, magsilbi kayong daan upang ang naghihiwalay ay mapagsama. Sapagkat yan po ang nasa ng ating Panginoon. Ang Diyos po ay hindi siya mapanumbat. Hindi siya mapanumbat, kundi siya po ay mapagpatawad, mapag-unawa sa kanyang mga anak. Lalo na po kung nalilirip niya ang laman ng inyong puso, sapagkat walang maililihim o maikukubli sa ating Panginoon. Ang sabi ng iba, natutuwa ako, paglabas ko ng dambana, sabi nila, alam mo kapatid, hanga kami sa iyo sa tibay mo. Nangingiti po ako, subalit wala po silang alam sa aking pinagdadaanan sa aking buhay. Kaya ano nga po ba ang karapatan ng bawat isa? Husgahan ang kanyang kapwa, di po ba wala? Sapagkat walang nakakaalam kung ano ang laman ng damdamin o ang laman ng puso ng bawat isa. Tanging ang Diyos ang nakababatid nito. Kaya ngingiti lang po ako, kung ako man po ay may dinaramdam, hindi ko po pinakikita sa aking mga anak. Sapagkat ako po yung nagsisiliban nilang lakas. Sapagkat bilang isang nag-iisa na lamang na magulang, kung mayroon man akong problema o nanghihina ako, hindi ko maipakita sa kanilang ako'y naluluha. Papasok ako sa aming silid, sa harap ng larawan ng Divine Mercy. Doon po ako lumuluha, bagamat ang larawan, hindi ako nakikita, hindi ako naririnig, hindi ito gumagalaw, hindi hinahaplos ang aking puso. Subalit alam ko na ang banal na Espiritu ay siyang sa akin ay nakatunghay, nakakakita at nakakarinig ng anumang lahat ng bagay na aking ibinubulong sa Kanya sa bawat araw ng aking buhay. Sa dako pong ito'y maraming pagsubok. Marahil nga ang iba sa inyo, ang sinasabi nila, kasarap naman ng mga alagad na yan, parang hindi na nakakasala. Hindi po. Mas mahirap pa po, sapagkat katulad po ng sinabi ng kapatid na Berhel na natatandaan ko noon, para kang hambing sa naglalakad na nag-aaral, di po ba nag-aaral ka, yung bang mga COCC, nakalagay na ikaw COCC, dito po, para ka naglalakad, meron kang tag nakalagay, alagad ako, hindi ako marapat magkasala. Ganyan po eh. Kaya sa bawat pananalita,
Lagi kang kailangan nag-iingat sapagkat isang bitaw ng iyong salita, maari kang mapuna. Alagad ba yan? Ba't ganun magsalita? Hindi po ba? Kani-kanya po kami ng pagsusumakit. Tayo pong lahat, kani-kanya tayo ng pagsusumakit sa ating buhay para tayo ay makasadsad. Sapagkat kung hindi po tayo magtitibay, saan po tayo pupulutin? Tandang-tanda ko po ang sinabi sa akin ni Madam Beth nung araw na ako po ay maraming pagsubok. Sabi ko, parang hindi ko na kaya. Nakaganyan po ako. Tandang-tanda ko po yun. Unang-una, doon po sa taas ng dormitoryo, ang sabi niya, kapatid, kung ikaw lilisan, saan ka pupunta? Yan po ang sabi sa akin. Sabi ko, Madam, hindi po ako aalis dito sapagkat ang pinaglilingkuran ko ang Diyos. Sabi ko po, tandang-tanda ko po, mabuti na lang, ang sabi niya, mabuti na lang. Tumama ka ng isinagot sa akin. Dahil kung aalis ka, saan ka pupunta? Kayo po, mga kapatid, ibabalik ko po yung tanong sa akin ni Madam Beth. Saan po kayo pupunta? Kayong lahat, alam ko na may pagkilala na sa ating Panginoon. Alang perpekto isa man sa ating lahat. Gayon din po kayo, kami bilang alagad, walang perpekto. Subalit batid kong lahat kayo ay nagsusumakit, naganap makilala ang ating Panginoon. Tanungin ko po kayo, ibabalik ko sa inyo lahat, saan kayo pupunta? Saan kayo pupunta? Saan kayo uurong? At saan kayo susulong? Mga kapatid, ngayon po'y binigyan tayo ng sapat na liwanag ng ating Panginoon sa ating kaisipan, sa ating puso. Hindi ko po sinasabing ako'y matibay na, sapagkat wala po akong pagtitibay na nakamtan, kundi nang dahil sa ating Panginoon, sa kabila ng aking mga pagsubok na dinanas sa aking buhay, na nagsilbi kong katatagan. Sapagkat napakahirap po ang isang balo. Wala po kayong alam sa aking pinagdaraanan. Subalit, sabi ko nga po, wala akong kaniig araw at gabi, kundi ang Panginoon. Sa Kanya ako lumuluha. Tinatago ko lahat sa aking mga anak, ano man yung nararamdaman ko. Masaya ako, nakikita nila. Subalit ang kalungkutan, kalumbayan, hindi ko maaring ipadama sa kanila. Sapagkat ayaw ko na makita nila akong nalulungkot. Mga kapatid, kung pagtitibayin natin ang ating sarili, maaring sabihin natin, ang galing mong magsalita. Ikaw ba ngayon, nagtibay na? Hindi pa nga po. Kaya nga po, panay, paulit-ulit na nagsusumamo sa ating Panginoon, bigyan niya ng kalakasan at pagtitibay upang makasadsad sa kung saan man nasa ng ating Panginoon. Tayo ay tumungo sapagkat may plano ang Diyos sa ating lahat. Hindi ko po masasabi na ako'y habang panahon na nga ang ano ko'y tuwid, habang panahon na gano'n, hindi po. Subalit mahirap pong magsalita ng tapos sapagkat anuman na iniluwal na iyong bibig, narinig po iyan ng Panginoon. Subalit alam ko na bilang nag-iisa ako sa aking buhay, wala man ang kabiyak ng puso ko, alam kong kasama ko ang ating Panginoon. Salamat sa Kanyang kahiwagaan na ginawa sa aking buhay, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig, ang Diyos ay mapagpatawad, ang Diyos ay mapagkupkop kung bakit ako ay naririto. Madalas sinasabi ni Madam Beth, siya pinulot ng Ama sa putikan. Ako naman po sasabihin ko, kung siya'y sa putikan, ako naman po ay karumal-dumal. May karugtong pang isa yan. Ako po ay pusakal. Pag sinabing pusakal, karumal-dumal, isipin nyo ng lahat-lahat na, hindi na po ako magsasalita. Buong kababaan na inaangking ko't inaamin sa ating Panginoon. Ang lahat ng aking ginawang kasalanan, pinilit kong ibaon sa lupa at huwag nang hukayin pa. Sapagkat nagnanasa akong kamtin ang kaluwalhatian na inilaan ng ating Panginoon. Nagnanasa akong kamtin ang kaharian na inilalaan ng ating Panginoon sa bawat isa. Hindi ko alam kung hanggang saan ang aking buhay na ipagkakaloob niya sa akin. Subalit sabi ko nga po, ang hinihiling ko sa ating Ama, extension ng aking buhay. Sapagkat wala tayong kaalam-alam, bukas makalawa, pagtulog mo hindi ka na magising. Malakas na malakas ang iyong katawan, nakagagalaw ka, nakapagsasalita ka, subalit natulog ka pala, bukas ng umagay wala ka na. Kailangan maging handa ang ating sarili, hindi lamang handa na kung ano pa man bagay, kundi ihanda ang ating sarili. Magsumakit tayong linisin ang ating puso at kaisipan na sa bawat araw nagkakasala. Kung minsan po ang tao
may makita lamang, yun na eka, ganon, yun na eka, ganon. Mapakalaki pong pagkakasala sa ating Panginoon. Subalit, alam ko, ako at ang aking mga kasamang mga alagad, yan ang pilit na iniwawaksi sa kaisipan, sapagkat ang pagkakasala, dadaloy sa ating isip, tuloy-tuloy sa ating puso, at pagdakay, iluluwal naman ang bibig natin, na kung saan, hindi ka man kriminal, maaari kang makamatay sa pamamagitan ng pagsasalitang hindi mainam. Kaya po, nung araw sa dating buhay, panghimagas ko po yung pagmumura na yan. Number 1 na unang-unang inalis ng ating Panginoon, ang pagmumura. Gamit ang aking matabil na bibig. Subalit nang makilala ko po ang Diyos, hindi ko po maintindihan bakit pag may naririnig ako na nagmumura, parang yung puso ko po ang sinasaksak. Hanggang sa dumating ang takda na hindi na pala ako nagmumura ng ganon. Lahat po ng klaseng mura, alam ko po yan. Mga kapatid, pahintulutan niyo po ako kung humaba man po ang aking pahayag, sapagkat masaya ako, sapagkat hindi man ito ang araw ng aking pagsilang na ako iluwal sa San Maliwanag. Ito po ang araw ng pagsilang ko sa banal na Espiritu. Nung ako po ay tumungo dito sa pag-anyaya ng ating pong mga kapatid, sa totoo lamang po, sabi ko nga, ang kapatid na Mirna at Alan, nagamit sila. Minsang ako'y natungo sa kanila sapagkat kinukuha namin si kapatid na Alan tumugtog sa choir. Doon po sa loob ng maliit na kanyang adoration, nakaluhod po siya ron. Tatandaan ko po, pinaluluhod ako, hindi po ako lumuluhod. Sapagkat ang katwiran ko, bakit ba ako luluhod sa mga ribulto na yan? Hindi naman nakakarinig yan, hindi naman ako nakikita niyan. Nakikita ko po siya, nakaluhod, ako po'y gano'n, binebendisyonin ako, wala po akong pandama sa aking sarili. Ngayon po, nung bigla pong sadya po, siguro iyon na tinalaga ng ating Panginoong madako ako dito, naririnig ko po, pumasok po ako diyan, tumutugtog ang kapatid na Alan, habang ang kapatid na Leng naman po ay umaawit, ako po ay nagmamasid. Nakaupo po ako doon, at nang sabihin po ng mahal na apo na sabi niya, halina kayo, sapagkat magbebendisyon na nga po. Nakita ko po, nakapila, mayroon pong 5 alagad na nagbebendisyon. Haba pong nagbebendisyon sila, tinatanaw ko po sila. Pagkatapos dampian ng palad, iiyak po yung iba, at pagtapos po mabubuwal. Nagkakaroon po ng pagtatanong sa aking kaisipan, ang sinasabi ko po ano naman kaya istorya ni Re, ba't naman kaya ako umiiyak? Pinagsisisti ko po sila, sapagkat, ba't kaya ako, ano kaya ako sinabi, ba't umiyak? Pagdaka, meron naman pong hinihimatay pagkatapos bendisyonan. Nang matapat na po sa akin, sabi ko po sa aking kaisipan, maniniwala ka ako dito kapag nahulaan niya yung nasa isip ko. Ganyan po ako, nagmamasid po ako, sapagkat yung pong nauna sa akin, nang dinampian po nung babae na yon, umiyak po siya ng umiyak. Umiyak po siya tapos nahihimatay siya. Pagdating po sa akin, binulungan po ako. At pagdaka po, siya ay nangusap sa akin. Mga minamahal kong kapatid, ang unang araw na magpadama sa akin ang Panginoon sa pamamagitan din po ni Madam Beth. Maraming salamat po. Dinampian po ako. Hindi ko po maintindihan kung ano yung nangyari sa akin, basta nangusap po ang Espiritu Santo. Sabi ko, natagpuan ko na lang sarili ko na tumutuloy luha ko. Doon ako nakaluhod sa loob ng adoration na ayaw kong gawin na lumuhod sa ribulto, sapagkat ang pagkaalam ko po ay ribulto lamang. Subalit, sabi ko, Panginoon, bakit nalaman mo? Nalaman niya ang kalahat-lahat sa aking puso. Hindi niya nalaman o hindi niya nahulaan ano yung laman ng aking kaisipan. Subalit, nabatid niya lahat ang laman ng aking puso't kalooban. Hindi po ba tunay na ang banal na Espiritu ay buhay? Sapagkat nung araw po na yon, nung ko lamang nakita ang babaeng ito, lumuhod po ako doon sa loob ng adoration, natagpuan ko yung sarili ko na umiiyak na lang. Sabi ko, nakaluhod ako, na dating hindi ko ginagawa, subalit noon po'y ginawa ko. Nakipagniig ako sa ating Panginoon, naramdaman ko siya,
ng buong puso hanggang sa unti-unti na po nadalas na ang aking pagtungo rito. At kung papaano nga po sa bawat araw may natanggap na akong mga mensahe na galing naman din po sa isang alagad na ginamit din po ng ating Panginoon, yun po ay ang kapatid na Ana. Kaya mga kapatid, kung inyo pong pagtitiwalaan, ang Espiritu Santo ay buhay, dumadaloy sa tao na nais niyang pagluwala ng kanyang salita, sa kanyang mga hinirang, sa kanyang ginagamit. Hindi po dadaloy ang Espiritu o ang banal na Espiritu sa isang kalabaw upang mangusap sa bawat isa, kundi ang gagamitin din po niya ay ang tao upang mawawaan ninyo kung ano ang nasa niyang ipahayag sa inyo. Nang ako po ay hinirang bilang isang alagad, September 27, ako po ay pinatungo dito kasama po ng kapatid na Nene. Andun po kami sa taas ng dormitoryo. Ang sabi ko, bakit kaya tayo pinapunta rito? Ang akasabi po, kami daw po ay dito nga po maglilingkod. Subalit, hindi ko po alam na ang magiging gampanin ko pala ay tagahugas ng baso. Nang kapanahonan pong iyon, dahil ganun po kataas ang tingin ko sa aking sarili, sapagkat ako nga po ay singer, sabi ko, singer ako, tapos ilalagay ako dito sa hugasan ng baso. Doon po ako, nakadistino, sa lababo. Doon po tumutulo ang luha ko. Hinuhugasan ko yung mga baso na sabi ko, sa amin hindi ko ginagawa ito, bakit ginagawa ko ito? Subalit, hindi po pagngingit-ngit sa aking sarili na bakit ginawa niyo akong dishwasher. Hindi po yon, kundi yung pagluha ko, ano ang gusto ng Ama sa iyo. Doon ko po nangungusap sa aking kaisipan na anak, ito ang nasa ko. Magpakumbaba kang totoo na hindi ko dating ginagawa sa buhay ko, ginawa ko hanggang sa ang paghuhugas ng baso. Nakikita ko po sila kapatid na Leng, sila kapatid na Pilar, umaawit sila, samantalang ako'y nakakaroon po ako ng ano sa aking sarili na, bakit ganon? Ako may kakayanan naman na umawit. Ako nga hinahangaan nga nila ako, lahat ng kanta ng nagagawa ko. Pagkatapos, nagtuturo ako ng choir. Sabi ko, bakit dito naghuhugas ako ng baso? Ang destino ko doon sa lababo. Sila kumakanta, subalit yun po lahat nasa puso ko lamang. Hindi ko po yun iniluluwal. Ang Diyos ang nakakarinig. Hanggang sa dumating at dumating po ang panahon, hindi na po ako naghuhugas ng baso. Unti-unti po akong na-promote. Naghihilot na po ako. Nang ako naman po ay naghihilot na, hindi ko pa rin po matanggap, mga kapatid. Sapagkat singer nga po ako, ba't ako paghihilutin? Adi po, pag nakita ako ng mga kakilala ko, sasabihin na, yung palang si Gloria Singil, manghihilot lang. Naghahaplos. Kasi po, nung araw, yung tingin ko sa mga naghahaplot, sabi ko, ay, mga manghihilot sila. Kasi nakikita ko po sila. Ngayon, ang ginagawa ko po, para naman po, hindi po ako makatanggi. Sabi po nung isa, nandoon po ako nakapwesto. Ang sabi ko po roon sa, nakaganyan po ako. Meron pong taga, kung ikaw bibigyan ng hihilutin, ng hahaplusin. Sabi ko po, gumanyan po ako, pero tinignan ko po muna yung mga tao kung may kakilala ako. Tinitignan ko po isa-isa. Pagka po wala akong kakilala, doon po ako lilinya sa walang masyadong nakakakita. At sesenyasan ko po yung tagabigay ng maghahaplos. Sasabihin ko po, gaganyan po ako. Nagyayabang po ako kasi wala po akong kakilala, ganyan. Minsan po, nangyari po sa aking buhay, sumesenyas po ako. Sabi ko, wala akong kakilala. Ala, nakatayo ako. Sabi ko po, yung po pala, hindi ko po alam, nakaupo po na po pala sa harap ko, kapitbahay ko pa. Ngayon po sabi ko, Diyos ko, Ama, paano ako paniniwalaan ito? Parang mura ko sa amin. Sabi ko, siyempre, hindi naman po alam nung kapitbahay ko na ako'y nagbagong buhay na. Sabi ko, naku po, Diyos ko, panay po ang ganyan ko, panay, nakatingala ako, Diyos ko, ganyan po ako ng ganyan. At kung meron naman pong mga akong kakilala, ang ginagawa ko po, kapag malapit na sa akin yung kakilala ko, pupunta po ako sa inuman. At doon po ako iinom ng iinom, kunwari po ako'y uhaw na uhaw. O kaya po naman, pupunta ako sa taas, at kunwari po ako'y mag-CCR. Ganun ko po ikinahihiya ang paglilingkod sa dati kong buhay noong ako'y hindi pa hinirang na, subalit wala pa yung katotohanan na talagang pagtanggap sapagkat andun po yung kataasan. Subalit sa patuloy at patuloy na pagdaan ng panahon ng pagdadalisay ng Panginoon sa akin, eto na po ako ngayon, na-promote ng Ama bilang isang guro ng choir. Bagamat
hindi po ganon kadali sapagkat marami po kaming pinagdadaanan. Sabi ko nga, habang nabubuhay ka, nandyan ang pagsubok at pagdadalisay. Ngayon, kung ayaw mo nang dumanas ng pagsubok at pagdadalisay, tanggapin mo na yung kamatayan mo. Kasi pag patay ka na, hindi pa rin po paano kaya kung patay ka na, doon ka mapunta sa kabilang kuwan, di po ba? Naku po, walang hanggang kaparusahan naman po yun. Kaya po, purihin ng ating Diyos na buhay sa pagpapatuloy kong paglilingkod sa Kanya, dumanas man ng maraming sakit, ng kalooban, patuloy ako sa inyong harapan na may lakas at may katatagan sa patnubay ng Espiritong Banal. Maraming salamat sa mahal na Apo Conching na ginamit niya para sa akin, sa aking mga kapatid na alagad na nagbibigay sa akin ng kalakasan, suporta, si Madam Beth Chico. Salamat kay Madam Seni, kay kapatid na Alan at Mirna, sa aking mga kasamang choir, sa lahat-lahat po ng suporta, kay Tita Peli, maraming salamat po sa inyo. Tito Mike, salamat sa mga suportang ibinibigay niyo sa akin na nakapagpapalakas ng aking kalooban. Sa panahon ng aking pagdadalisay at pagsubok, alam ko na pagtagumpayan ko ang lahat ng iyon. Maraming salamat po. At, meron pang sapagkat dalawa po kami, Madam, tatawagin ko na po yung kapartner ko, Tita Nene. Buhay po ba ang Diyos? Walang hanggang papuri sa Ama at pasasalamat sapagkat ipinagkaloob niya na umabot kami sa ika-6 na taon ng paglilingkod sa dakong ito. Nakasadsad sa lahat ng mga pagdalisay. At sabi nga ni Tita Gloria, ni Madam Beth, ala na po tayong ibang pupuntahan maliban sa dakong ito. Amen po ba? Ako po'y nakarating dito sa pamagitan ng kay kapatid na Ana sa pagtutura ng Banal na Espiritu sa kanyang katauhan. Tagasunod pa lang po ako noon sapagkat malapit lang po ang bahay namin sa kanila. Madalas po ako, naaliw po akong makakwentuhan siya. At sinabi po ng Banal na Espiritu sa katauhan niya na ako ay may gagampanan sa dakong ito. At yung po ay nagaganap noong pong 2007, siguro po mga March, ganyan. Bakasyon po noon. At noon nga pong 2007, ngayong September 27, kami po ay hinirang na maging alagad ng Banal na Espiritu sa katawan ng ating mahal na Apo Conching. At ako po ay nagagalak sapagkat sa pananatili namin sa dakong ito at sa patuloy na pagtitiwala sa Ama, sa kanyang mga banal na aral, sa katawan ng ating Apo Conching. Nagkaroon po kami ng katatagan sa lahat ng mga pagdalisay. At higit po, ang aming pananampalataya at pagkilala sa Ama, yun po ang higit na umusbong. Sapagkat kung taglay pa namin ang aming dating katauhan, ala po kami sa dakong ito. Amen po ba? At naniniwala po ako na kayo man po, iba't ibang nga lang pong kaparaanan na tayo'y inakay ng Ama sa dakong ito. At nawa nga po lahat tayo ay magsipagtagumpay. Higit po kayong mga bago pa lamang. Magtiwala po kayo sa Ama
at higit sa mga banal na salitang iniluluwal ng ating Apo Conching, na yun ay tuwirang nagmumula sa ating Amang Dakila. Sa ating pakikipagtotoo sa Kanya, matapat na pagtanggap, iyon po ang magiging pundasyon upang makamit po natin ang pagbabago at muling pagsilang sa atin ng Banal na Espiritu. Ako po ay nagagalak sapagkat itong mga nagdaang mga taon, marami pong pinatunayan sa akin ng Ama. Lahat po ng mga salitang iniluwal niya, kapag po ako'y kanyang pinagtuturanan, iyon po ay nagaganap. Nabibigyan niya ako ng kalakasan, ako'y kanyang pinagninilay. Higit po sa araw-araw na tayo na nakikinig ka sa kanyang mga banal na aral, iyon ang nakapagbibigay ng kalakasan at hindi pa man dumarating ang magaganap sa iyo, subalit pinangungunahan niya na. At iyon po ang hiwagang ikagagalak mo sapagkat sino nga ba ang nakababatid ng darating pa lamang? Amen po ba? At sadyang babaguhin niya, maraming siyang babaguhin sapagkat kung tunay nga tatanggapin mo siya ng buong katapatan, pangungunahin mo ang salita niya sa iyong puso at kaisipan. Kaya sa tuwin ay makapagninilay ka kung dumarating ang mga pagsubok. At yun po ang nakakagalak, kaya tayo po na narito. Buong puso nating tanggapin ang Diyos na hindi natin nakikita, subalit sa pamagitan po ng katawan ng ating Apo Conching, siya po ay tuwiran nating madarama. Amen po ba? Hanggang dito na lang po at pinupuri ko ang Ama sa buhay namin ito at nawa nga po lahat ng mga alagad niyang hinirang sa dakong ito sa pamagitan ng kanyang banal na Espiritu sa katawan ng ating Apo Conching. Nawa nga po lahat po kami ay makapag-alay ng aming mga sarili ng buong katapatan, buong pag-ibig. Hanggang dito na lang po at nais po naming mag-alay ng aming awitin ni Tita Glo. Ay, isang pa. Okay. Alam niyo po yan si Tita Nene. Ano na po yan, mahigit 15 years na po kami magkasama niya during ME pa. ME, Marriage Encounter. Tapos dito nga po kami napadpad na dalawa, inakay ng ating Panginoon. Lord, I come to you. Let my heart be changed, renewed, flowing from the grace that I found in you. And Lord, I come to know the weaknesses I see in me will be stripped away by the power of your love. Hold me close, let your love surround me.
so with you. Your spirit leads me on in the power of your love. Hold me close, let your love surround me. Hold me dear, draw me to your side. And as I wait, I rise up like an eagle, and I will soar with you. Your spirit leads me on in the power of your love. Lord, unveil my eyes. Let me see your face, to face the knowledge of your love as you live in me. Lord, renew my mind as your will unfold in my life, in living every day by the power of your love. Hold me close, let your love surround me. Bring me near, draw me to your side. And as I wait, I rise up like an eagle, and I will soar with you. Your spirit leads me on in the power of your love. Hold me close, let your love surround me. Bring me near, draw me to your side. And as I wait, I rise up like an eagle, and I will soar with you. Your spirit leads me on in the power of your love. And I will soar with you. Your spirit leads me on by the power of your love. Maraming salamat po. Purihin ang ating Panginoon. Maraming salamat po sa ating mahal na Apo Kunching. Thanks. Salamat mga minamahal kong mga kapatid. Marahil po mga kapatid kong mga taga-Kalumpit. Mga bago po sila, yung po mga kapatid natin dito. Baka po magtanong kayo, paano kaya kami gagaling sa ganun? Kanta, aawit, bahaginan. Alam niyo po, kung ninamnam niyo po yung mga awit at pagbahagi na ginawa ng mga kapatid ko, pinagagaling na po kayo ng Panginoon. At lalo po kayong gagaling sa pagluwal po ng ating mahal na Apo Kunching na kinalugdan ng ating Panginoon upang maghayag ng kanyang mga salita. Alam niyo po, kapraso lang po, kanina po bago po ako magpunta dito, sabi ko po kay Tita Seni, lobat na lobat ako. Kasi parang pagod na pagod ang katawan ko, ang isip ko. Bago po kasi ako pumunta dito, nag-edit ako ng 3 libro kasi daw po ay kukunin na daw po sa Sunday. At pagkatapos po, tinawagan ako sa school, submission daw po ng mga test question, kailangan ko na daw pong ma-check. Talaga pong pagod na pagod ang isip ko.
Alam niyo po mga kapatid, mula po kanginang ako'y tumayo dito, hanggang sa ngayon at lalo mamaya, fully charged na po ako. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. At upang maramdaman niyo po yung naramdaman ko, magsitayo na po tayong lahat, maghawak-hawak po tayo ng kamay at